Lalo pang uminit ang usapin nang sabihin na may executive committee na raw na tumulong sa pagbili ng lupa. Pero kung iisipin, hindi maaaring basta-basta na lang buuin ang isang executive committee nang walang pahintulot ng Board of Trustees. Dito pumapasok ang tanong, nagkaroon ba ng sabuatan? Kasi kung walang alam ang board, bakit may committee? At kung may committee, sinong nag-utos? Sinong pumirma? Sinong nag-release ng pondo mula sa 1.4 billion pesos budget? Dagdag pa rito, tila na-violate din ang ilang batas gaya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3019, Government Procurement Reform Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, RA 6713. Bakit walang bidding? Walang transparency? Walang malinaw na oversight? Hindi ba dapat ang ganyang kalaking halaga ay dumaan sa maayos na proseso? Narito na naman tayo sa misuse of public funds. Ang pondo na sana ay para sa mga OFWs at kanilang pamilya, bakit tila pinagsamantalahan? At kahit sabihin natin na si Arnel Ignacio ang may papel dito, hindi ba't imposibleng siya lang ang may alam? May legal team siya, may finance department, may mga kasama sa OWA. Imposibleng walang nakakita, walang nagtatanong. Sa bandang huli, ang panawagan natin ay simple, katarungan at pananagutan. Lahat ng sangkot, mula sa administrator, executive committee, hanggang board members, dapat papanagutin kung mapapatunayang may kapabayaan o katiwalian. Sapagkat ang pondo ng bayan ay hindi laruan. At ang tiwala ng mamamayan ay hindi dapat sinasayang. Ako po si Nycrid 2010, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-share ang video na ito para mas marami pang mamamayan ang mamulat sa ganitong klaseng issue.